As I've said, yung clearing operation natin ongoing and we expect tomorrow big improvements na, especially yung municipality ng Ginobatan. And so far as the public is concerned, they are all advised na to bring N95 face mask, especially sa mga bata, no? Doon sa mga areas na prone sa asphalt like Ginobatan, Ligao, and Kamalig. Kamusta naman po ang dagok sa agrikultura? Maraming damage na palay at iba pang tanim. Yes, ito talaga ang in-expect namin na may damage because of the asphalt. Kasi pag makapal yan, hindi na natin mapapakinabangan, lalo na yung mga palayan. So up to now, we're still checking this through our agriculture's office, especially yung mga livestock under our city vet. So as of this date, meron tayong reported na mga namatay na mga livestock, mga kalabaw. Ang iba doon talagang hindi na nakatakbo, no? Inabot yun ng ating mud flow, yung lahar flow last Saturday. So we're still presently getting reports. So to this date, meron tayong reported na 6, no, na mga kalabaw at ibang klaseng livestock na namatay at we have still missing. No? Pero yung extent ng damage, because doon lang to sa area ng Kamalig at Ginobatan, hindi naman ganun kalaki. Especially yung ating mga palayan. Pero still, we will assess whether we can help them. Yung magkakaroon po ba ng permanent damage doon mismo sa lupa, meaning sa farms? I know, of course, this crop, titingnan niyo kung anong magyayari, pero paano na po yung ground mismo? Will that still be able to recover and be used for farming? Depende po. Kasi as before, kung talagang heavy yan, it will take years kasi alisin mo yan. Kasi hindi yan suited for growing palay. No? Pero kung mga ganito lang na hindi man only 2 hours, hindi naman ganun kakapal, natatanggal kagad po yan ng mga farmers natin. Kaya depende rin sa extent ng damage. Sapat naman po ba ang water supply ninyo? Kasi mukhang yun po yung talagang pangtanggal nung lahar. Yes, yan ang medyo, yung mga supply nandiyan, ang medyo talaga kailangan yung ating potable water. No? Kaya tumutulong din yung mga iba't ibang probinsya sa amin, nagpapadala ng tubig para ma-augment natin yung mga supply. Lalong-lalo na doon sa mga malalapit sa paanan ng Mayon. Pero Governor, widen na ang danger zone from 6 to 7 kilometers? We're still waiting for the declaration of PBOX, hindi kami authorized. But up to this moment, still maintain ang alert level 3 at 6 kilometers permanent danger zone. Now, we have 1,200 na evacuees ngayon because of that declaration since January 1st. No? So right now, we're seeing that, sabi kasi ng PBOX, pinag-aaralan nila these few days kung kailangan i-extend mga pili ng mga area. Pero kung mag-declare ng 7 kilometers, you're talking of about 10 to 13,000 families. Medyo malaki to. Ang extended na 1 kilometer, medyo big volume to, covering 3 cities and 5 municipalities. Well, Governor, sabi po ng PHIVOLCS, ang Mayon Volcano ay nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 3. Pero kamusta naman po yung ating early warning systems? Are they enough? Yes, yes. Actually, alam niyo naman ang Albay, matagal nang in place ang system namin and the maturity of the people. No problem doon. Kaya nga last Saturday, wala kaming casualty. Wala kaming na-reported na rin sa hospital. Pero sabi rin po ng PHIVOLCS, posibleng magyari ito ulit, Gov. So, ano po yung mga early plans natin na dinedeploy, no? Sakaling bumuga ulit ng abo ang Mayon? Well, yeah. Well, sa ngayon, we just have to really to maintain that no man's land ang 6 kilometers. Yun talaga ang linya natin, ano? And we put additional PNP kasi siyempre the past few weeks walang activity kaya medyo nag-relax yung mga tao. Pero ngayon po, inigpitan ulit namin, wala talaga makakapasok dyan. Even pagbisita ng mga palayan, hindi pwede, bawal sa mga
sa mga nakatira dyan. Nandun talaga tayo lahat sa extended lang sa evacuation center. Pero moving forward, Governor, hindi po ba dapat may mga lugar na hindi na dapat tamnan o hindi na dapat gawing agricultural kung ganito din lang ang mangyayari sa Mayon? Yes, Moving forward. Yeah. Actually, the past 5 years, kung makita mo dati, pag 6 kilometers, covering more than 5,000 ang family, may improvement na po. Ang talagang problema na lang natin, 3 municipalities na lang. So, Legazpi, Daraga, Santo Domingo, Ginobata ng Ligao, medyo wala na. Na-clear na natin yung 6 kilometers danger zone. So, we are now only talking about Tabaco City, Malilipot, and Kamalig. No? So, we are hopeful that next time na mag-activity ang Mayon, sana pag sinabi natin 6 kilometers permanent danger zone, so wala na tayong interview na kung ilan. So, we just have to deal really. So, ngayon ang Tabaco, meron na tayong resettlement, tapos na. And number 2, yung Malilipot, tapos na rin yung NHA. So, hindi na namin pababalikin yung iba dyan. So, makiklear na tayo. Tungkol naman dun sa mga pinitelpin lang mga lupa, ito talaga ang malaking question because hanap buhay. So dito kami makikipag-usap sa kanila kung ano lang pwede, anong extent lang. Pero definitely, no man will stay now in the 6-kilometer danger zone as a result. Baka may ibang mga activities na pwede. Yeah, pag walang alert lang. Opo. Okay? So yan na muna siguro because we have to remember that is the livelihood, no? 40% ng aming mga binebente sa palengke sa Albay galing po dyan. No? Is And the it's also the initiative- means. But, Yes. Sorry, go ahead. Yung initiative po ba, yung paglilipat no, ng mga tao from the more dangerous areas, is it being undertaken by the LGU or tumutulong naman po yung national? actually, like in Tabaco, the property was purchased by Tabaco local government, Tabaco City. And yung mga settlement, yung mga units was given by the NSA program. So maganda, nakita ko na more than 400 units to, tamang-tama. Naka-assigned na, nandun na sila. Kaya ang Tabaco medyo malinis ngayon. Yung Malilipot naman, we have more than 600. So the evacuees numbers only more than 400, so may extra pa kami. So itong dalawang ito, medyo I can now assure you in the national scene na every time magkakaroon in the future, wala na tayo dito mga evacuees next time. May So ito na negosyo? lang nakamalig na lupa pa lang and we're still negotiating with the NHA or other national government like the SUD kung paano natin ito maiwan pa fully implement. So far, we're making improvements. 3 years ago, 5,000 yan. Ngayon, 1,200 na. Gov, paano naman po itong Cash for Work program? Ang ilang LGUs ini-implement na po yan, ano? Pero tutulong din po ba dyan ang provincial government? Yes, kami naman, ang sa amin ngayon, ang ina-assess namin yung mga sa crops muna. So yung DOLE, saka yung DSW nagbibigay. So at least kayang-kaya pa naman itong 1,200. Naka-backup kami sa mga pangangailangan sa mga evacuation centers. Paano po ma-identify, Gov, yung mga qualified po para dito sa Cash for Work program? Identified na po namin yan. Yan ang mga taong yan kasi matagal na yan. Kumbaga, every time may alert level, alam na namin ang bawat pamilya. No? Lalo na yung mga tatawag natin ng mga head of the family na dyan nagtatrabaho. That's why nakapag-release na kami through the DOLE and ang DSWD para sa kanilang 1 month na binigay din ni Secretary Gatchalian. So malaking tulong doon. Nagtatrabaho sila sa evacuation center sa paglinis, lalo na ngayon. So at least nafe-feel nila na hindi lang pagkain ang kailangan, pati pera. Kasi nga sa pag-aaral ng mga bata. Anything more permanent, no? Kasi syempre, pag dinisplace nyo sila, as we understand, minsan kahit nilipat nyo sila, in-evacuate nyo sila, bumabalik pa rin sila sa kanilang farms. Pag nag-relocate na po sila, meron po ba silang negosyo, trabaho doon sa bago nilang area? Yes, yan ang challenge. Ako dati akong mayor, Legazpi, dati more than 2,000. Ngayon, 0 na po. Wala na kami sa... So, kailangan talaga yung ating alternative na trabaho, yung mga programa natin sa TESDA,
malaking bagay yan, yung NC2. Pero hindi pa rin lahat. Pero at least padahan-dahan, nami-minimize na natin yung nagtatanim, lalo na dun sa matataas na. Kung meron man, is now in the extended 7 to 8 danger zone. So, hindi na masyadong issue. So, itong tabako, malilipot and kamalig, ongoing ang aming orientation tungkol dyan. We just have really to deal with the family, especially ang anak buhay nila.